Itago niyo na lang ako sa pangalang Liza, 14 na taong gulang noong nangyari sa akin ito. Bata pa raw ako, sabi nila. Bata pa raw ako para maintindihan ang tunay na ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong pag-ibig na iyan ang dahilan kung bakit tuluyang gumuho ang mundo at kinabukasan ko, ang kwento ko ay hindi maganda. Hindi ito isang kwentong mala Romeo at Juliet. Hindi rin ito yung klaseng matatapos sa happy ending. Isa itong kwento ng isang batang babae na naniwalang sapat ang salitang ipagmamahalan para makabuo ng isang magandang pamilya at maghahatid sa akin tungo sa isang maayos na kinabukasan. Pero ang totoo, hindi pala. Napakalayo ng lahat sa realidad, itago na lang natin siya sa pangalang Ryan. Siya ang unang lalaking nagpabilis ng tibok ng puso ko. 18 taon siya, 4 na taon ang tanda sa akin. Masarap siyang kausap, magaan ang loob ko sa kanya. Sa murang edad, naniwala akong siya na. Naniwala ako sa lahat ng sinabi niya, na mahal niya ako, na hinding-hindi niya ako iiwan, na kami ang magsasama habang buhay. Sa umpisa, puro kilig. Palihim na tagpuan, chat-chat sa Facebook, at mga tawag sa gabi kahit putol-putol ang signal. At sa bawat sandaling kasama ko siya, pakiramdam ko ay buo ako. Hanggang sa isang gabi, nagpaubaya ako. Sa isang sulok ng mundong hindi pa para sa amin, ibinigay ko ang isang bagay na hindi ko dapat ipinagkakaloob sa murang edad. At dapat ay ibinibigay lang pagkatapos ng maihatid sa altar. Hindi dahil pinilit niya ako, kundi dahil naniwala ako sa kanya. Sa pagmamahal niya, sa mga pangakong iniwan niya, at tulad ng maraming kwento ng kabataan, may naging bunga ang isang gabing iyon. Makalipas ang ilang buwan, ramdam ko na ang pagbabagong hindi ko alam kung paano haharapin. Buntis ako. Sa murang edad, may buhay na akong dinadala. Takot, gulo, konsensya. Lahat ng emosyon, sabay-sabay kong kinarga, una kong sinabi kay Ryan. At sa halip na yakapin ako, ang una niyang sinabi, ipalaglag mo. Parang sampal sa mukha nang marinig ko ang kanyang sinabi. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking minahal ko, ngayon gusto na lang itapon ang bunga ng pagmamahal naming dalawa. Tumanggi ako. Hindi ko kayang gawin yon. Ayokong pumatay ng inosenteng buhay. Kahit bata ako, alam kong buhay ang nasa loob ko. Walang kasalanan. Walang muwang, nagdesisyon akong itago ito sa mga magulang ko. Nakatira sila sa bukid, malayo sa nayon kung saan ako nag-aaral. Sa boarding house ako nakatira. Hindi rin nila alam na huminto na ako sa pag-aaral. Wala akong lakas ng loob na sabihin ang totoo. Araw-araw, mag-isa kong pasan ang bigat ng lihim na dinadala ko, hanggang dumating ang araw na nanganak ako. Wala akong kasama. Wala si Ryan. Wala ang pamilya ko. Isang batang babae, nasa ospital, bit-bit ang sanggol na bunga ng pagmamahal at pagkakamali. Wala akong pera. Wala akong trabaho. Wala akong kakayahan. Sa ilang araw na kasama ko siya, hindi ako makatulog kakaisip kung paano ko siya bubuhayin. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang arugain. Pero alam kong hindi ko kaya. Isang madaling araw, habang mahimbing siyang natutulog, inilagay ko siya sa isang malinis na karton. Binalot ko siya sa telang pangsanggol. Isinulat ko sa maliit na papel ang mga salitang patawad. Mahal kong anak. At iniwan ko siya sa harap ng simbahan. Lumuhod ako sa gilid, umiiyak, nanginginig, at hindi alam kung paano tatanggapin na iniwan ko ang bahagi ng kaluluwa ko sa lugar na yon. Mula noon, hindi ko na siya muling nakita. Hindi ko alam kung sino ang nakakita sa kanya, kung agad ba siyang inalagaan o iniwang umiiyak. Sa bawat araw na lumilipas, dala ko ang takot, takot na baka hindi siya ligtas, takot na baka hindi siya minahal ng mga taong kumukop sa kanya. Hindi ko alam kung sino ang kumuha sa kanya. Kung inampun ba siya,
o kung binigyan ba siya ng bagong pangalan. Hindi ko alam kung minahal siya ng bagong pamilya niya. Lumipas ang mahigit 1 taon. Bumalik ako sa pag-aaral at sinusuportahan ko ngayon ang sarili ko sa pagiging working student, habang dala pa rin ang masakit na lihim na itinatago ko sa aking mga magulang. Wala silang kaalam-alam sa tunay kong kalagayan noong mga panahong iyon. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang sakit na hindi matutumbasan ng kahit anong salita. Si Ryan, hindi na kami nagkakausap. Halos hindi na kami nagkikita. Para bang hindi niya ako naging bahagi ng buhay niya. Parang wala lang sa kanyan ang lahat ng nangyari. At ako, heto ngayon, pinagsisisihan ang mga nangyari sa buhay ko. Tuwing gabi, iniisip ko kung tama ba ang naging desisyon ko. Kung makakaya ko bang patawarin ang sarili ko sa ginawa ko. Hindi ako makatulog. Ang boses ng sanggol kong iniwan, parang laging naririnig sa tenga ko. Kung may babalikan ako sa nakaraan, siguro iyon ang panahong mas pinili kong unahin ang pag-aaral. Sana hindi ko inuna ang pag-ibig. Sana hindi ko ibinigay ang sarili ko sa taong hindi naman pala totoo ang pangako. Sana naghintay ako. Sana naging matatag ako ngayon sa edad kong 15. Pakiramdam ko matanda na ako. Para bang tapos na ang kabataan ko. Para bang ang lahat ng saya ay kinuha na ng isang maling desisyon. Pero siguro, kung maisilbi man ang kwento kong ito, gusto kong iparating ito sa mga kabataang katulad ko, mga ate, mga kapatid, pakiusap. Huwag kayong magmadali. Ang panandali ang saya ay may kapalit na habang buhay na sakit. Huwag tayong magbigay ng higit pa sa kaya nating panindigan. Huwag tayong maniwala agad sa matatamis na salita, lalo na kung hindi pa natin kilala ang tamang halaga ng pag-ibig. At kung ikaw na nakikinig ngayon, naintindihan mo ako, ano ang dapat kong gawin? May karapatan pa ba akong hanapin ang anak ko? Karapat-dapat pa ba akong tawaging ina? O ito na ang parusang dapat kong tanggapin sa mga pagkakamaling hindi ko na mababalikan? Sana ang kwento ko ay magbukas ng isipan. At sana, kung sakaling mapakinggan mo balang araw ang kwento ko, kung sakaling may magkwento sa'yo kung bakit ka iniwan sa harap ng simbahan, patawarin mo ako, anak. Mahal na mahal kita. Hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Iniwan kita dahil akala ko, iyon ang tanging tamang gawin.